Magandang hapon po sa bawat isa. I believe meron po tayo mga first-timer na reviewee ng, tama po ba, electrical engineering? Yon. So, welcome po sa JLU Belt. This may be your first time, but I hope that this won't be your last. You're very welcome sa pamilyang ito at I pray na maramdaman nyo ang pagmamahal. Walang iba kayong maramdaman kundi ang pagmamahal ng Panginoon sa lugar na ito. Sige nga po, palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Alright, magpapatuloy po tayo sa ating topic for this month. Our topic is Christ Redeemed People. So, nung first week po, nalaman natin kay Kuya Luigi, ano nga ba ang power of the cross? And then last week, from our Pastora Cora, nakita natin what is resurrection. Ngayon naman, pag-usapan natin ang bagay na ikamamatay natin kapag nawala sa katawan natin. Sige nga po, tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi yan. We will talk about power of the blood. So dahil nga nasabi ko kanina na totoo nga no, ikakamatay natin kapag nawala sa sistema natin ang dugo. Tama? Well, medically ha, ano pang ikakamatay natin kapag nawalan tayo ng isang bagay na yon? Pera? Joke. Medically, tunay na mawawalan tayo ng buhay kapag nawalan tayo ng supply ng dugo. Alam niyo, gusto ko sanang mag-explain eh. Bilang nakaputi ako, mukha akong doktor, pero meron tayong totoong doktor dito sa kalagitnaan. Sige nga po, to explain to us, bakit mahalaga ang dugo? Pwede ko bang tawagan ang ating doktor, si Sis May? Nakakapasa lang sa physician board exam. Ayan. I hope magsilbi itong inspirasyon no, sa mga magte-take ng board exam. Doc, pwede po bang magpa-consult kami? Live na live. Sige po, dito tayo sa harap. Doc, bakit ba mahalaga ang dugo sa katawan ng isang tao? Anong ginagawa ng dugo? Bakit siya mahalaga? At kapag naubusan tayo nito, mamamatay tayo. Ayan, sige. To answer your question, sis, meron akong 3 bagay na gustong i-share sa bawat isa para further maintindihan natin kung gaano kahalaga yung blood. So, thank you nga pala sa privilege na mag-share sa inyo something medically, no? But later on, our speaker will relate it sa ating Panginoong Jesus. So, there are just 3. Number 1, we'll start with the facts about blood. Number 2 is components of blood. Ano ba yung mga elements ng blood? And then last, we will talk about blood loss. So let's start from the facts. Alam niyo po ba, the average human blood is around 5 to 6 liters of blood. So kung nakakainom po tayo ng 1 litro ng Coke, mga 6 na ganon, yun yung total ng blood na nagsisirculate sa katawan natin. No? Ganon kadami yung blood natin inside our body. That is being pumped by our heart throughout our body. And then the next fact is that it's about 7 to 8% of our total body weight comprises of our blood. Pag po nagtimbang tayo sa weighing scale, kung ano man yung lumabas doon, kung tayo man ay 70 kilogram, 60 kilogram, 7 to 8% nun ay blood. So, hindi lang ibig sabihin, ganun yung timbang mo, yun na yung taba mo, yun na yung muscles mo. Thank you sa message mo na yun. I think maraming comfort. Praise God. So, pero hindi, it doesn't mean na pag nagtimbang ka, akala mo fats lang yun na yun. No, merong factor dyan, yung bigat ng buto mo, yung bigat ng muscles mo, and your blood, which is around 7 to 8%. So, yun lang po yung facts na pwede kong ma-share sa inyo. So, going now to the components of blood. So, meron tayong mga elements inside the blood. At ano-ano ba yun? Pag diniscuss natin yun, mapapahapyawan na din po yung function. So, let's start with number 1, which is hemoglobin. So, di ba po pag nagpa-CBC tayo, nakikita nyo yon sa CBC result natin. Yung CBC, it carries the oxygen. The hemoglobin carries the oxygen. Yung oxygen po, mahalaga kasi yun yung fuel ng ating vital organs. Isipin na lang po natin sa isang sasakyan, bago po siya tumakbo, kailangan po ng gasolina. So sa atin pong mga vital organs like our brain, our heart, our kidneys, our liver, lahat po yan kailangan ng dugo in order for them to perform their function. Yan. And then second is WBC o yung puti ng dugo.
Pag yan po ay going back pala sa hemoglobin, pagka mababa yan, yan yung tinitingnan natin kung kayo po ay anemic. So pag mababa yung hemoglobin, ibig sabihin anemic kayo. Next component of the blood is the WBC o yung puti ng dugo. Marami yan. So kapag mataas yung WBC, ibig sabihin may infection. Pero ang tanong, anong klaseng infection? Bacterial, virus, allergic infection, or parasitic? So dun, pag tinignan mo yung neutrophil, ibig sabihin bacterial infection yan pag yun ang mataas. Pag lymphocyte, viral. Pag naman eosinophil, parasitic. Pag naman basophil, it's more of allergic infection or allergic reaction. So yun naman yung sa puti ng dugo. And then last is the platelet. Nagtataka ba kayo, bakit pagka nagkasugat kayo, di ba dumugo, pero biglang gumagaling? It's because of our platelet. Kasi siya yung component ng blood natin na may mechanism to stop the bleeding. Kaya si platelet napakahalaga in order for us to prevent blood loss. Yan. So, mabilis lang po na discussion niya, no? Si hemoglobin, si WBC, at si platelet. Si hemoglobin na nagke-carry ng oxygen, si WBC na nagpa-fight ng infection, si platelet na tumutulong for blood clotting. Exam po tayo mamaya. Sana po nakinig kayo. And then, ito na po yung loss. Yung blood loss. Ang blood loss po, alam niyo po, ang pasyente, kapag marami ng dugong nawala sa kanya, we call it as hemorrhagic shock. At ang hemorrhagic shock ay may iba't ibang classification, 1, 2, 3, and 4. At pag na-diagnose siya na hemorrhagic shock, class 3, ibig sabihin, yun yung klase ng shock na it's around 30 to 40% blood loss na yung nawala sa katawan niya. Kung titingnan natin yun, how many ml? It's around 1,000 to 2,500 ml. So, ganun na kadami yung nawalang dugo sa kanya in order for him to be categorized as hemorrhagic shock 3. And alam niyo ba yung manifestation ng symptoms niya? The BP starts to drop and then the patient is, anxious na siya. And then kapag nag-class 4 na siya, dito na ako mag-e-end. And I think sa ganito nangyari yung kay Jesus, no? When it's around more than 40% of blood loss, which is more than 2,500 ml of blood ang nawala, the patient starts to be lethargic. So, ganun yung nawalang dugo sa Panginoon. Sobrang dami. So now, relating sa ating topic this day, isipin po natin mga kapatid, no, ang Panginoon kung ilang timba ng dugo yung nawala sa Kanya nung napako siya sa krus. So, sabi ng mga medical expert, isa sa diagnosis nila regarding sa pagkamatay ni Jesus, one is shock, kasi naubusan siya ng dugo sa katawan. And di ba alam natin, ang dugo carries the oxygen, it gives fuel to our vital organs. Ngayon, pag wala ka ng blood, naubusan ka ng dugo, paano magpa-function yung brain? Paano magpa-function yung heart? Paano magpa-function yung liver? So, magkakaroon ka ng multi-organ failure. Diba? So, yun pala, no? Kasi parang gas ang para blood siyang gas ng lahat ng organ natin. Yes. Alright. And then, last one pa is, isipin nyo nung napako si Jesus, di ba, pako yon, nail, and then may latigo pa siya. Hindi naman siguro ganun kalinis nung time na yon, so possible nag-cause din ng infection. Kasi, di ba, ang ating blood, ang isang component niya ay WBC, which fights infection. Pero kung makita mo yan, rustic yung nail, tapos hindi pa sanitized, yung mga ginamit na pangpalo sa kanya, isipin nyo kung anong klaseng systemic infection yun na nangyari sa ating Panginoon. So, yun lang po, that's it. And thank you so praise much. God. May we blessed by the message of the Lord for today. Napaka-informative ng shinare ni sis, no? Dito natin nakita gaano ka-intricate ang katawan ng isang tao. Tignan mo nga yung katabi mo. Ganon siya ka-intricate. Ganon siya pinag-isipan ng Diyos kung paano siya ginawa. Kaya pala napaka-importante ng dugo kasi nagsisilbi siyang fuel sa bawat organ. So kapag may nagsabi sa inyong mamamatay siya kapag wala ka, huwag kayong maniwala sa kanya. Dahil ang totoo, mamamatay siya kapag walang dugo. Alright, meron po bang takot sa dugo dito? Meron? Ay, lahat matatapang. Alright. So kung ang dugo ng isang tao, ganun ka-powerful, alam niyo ba na kaya niyo ring mag-save ng isang tao by just donating your blood? Powerful. Sabihin niyo nga, powerful.
paano pa kaya ang dugo ng isang Diyos? How much power the blood of Jesus could have? Hindi ba? Kung tayo kaya nating ma-extend ang buhay ng isang tao by just sharing our blood to them, paano pa kaya si Jesus? Hindi siya tao. Isa siyang Diyos. Now, let's deep dive into our topic this week. So, our central text is Hebrews 19:11 verse 12. So, sabi doon, sabay-sabay nga po nating basahin. Parang medyo maliit pala. So, basahin ko na lang po. Sabi doon, but when Christ came as high priest of the good things that are now already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands. That is to say, is not part of this creation. He did not enter by means of blood of goats and calves, but he entered the most holy place once and for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. So, dahil ang Hebrews, ang binasa natin ay part lang, let me just give a brief background ng Hebrews. Alam nyo, up until now, nagdi-discuss pa ang scholars kung sino ang author ng Hebrews. Pero ang mga taong audience nito, ang Hebrews ay sinulat para sa grupo ng mga taong nagdadalawang isip. Isipin nyo, nasa ano kayo? Nasa North Korea kayo. Tapos may nag-share sa inyo ng Word of God. Doon sa North Korea, papatayin ka kapag nakitaan ka lang ng Bible. Parang ganon ang estado ng buhay ng mga tao nung time na sinulat itong Hebrews. Anong ginagawa sa kanila? At the time, new converts were being thrown out of synagogues, tossed into jail, and even tortured. Pinapatapon ka sa isang kulungan kapag nalaman ka, okay, naniniwala ka pala kay Jesus. Or, ito-torture ka. Alam nyo ba yung crucifixion, it's one way of being tortured. At marami pang klase. So yung mga tao nag-iisip sila, worth it pa ba na sumunod ako? O okay na ako dito, sige, satisfied na ako, at least buhay yung katawan ko, hindi ako nahihirapan. So itong author na to, this unknown author, point by point, he gave a no-holds-barred argument on why Christianity is better. Kakatapos lang ng board exam, at maraming pumasa. I think yung author na to pwedeng maging abogado. Dahil napaka-distinct ng binigay niyang points kung bakit kailangan piliin on why Christianity is better. At sinabi niya nga doon in Hebrews 19:11-12, dito niya sinabi kung paano nag-sacrifice si Jesus para sa atin. One of the facts that he reminded them is how Jesus became the high priest of the new covenant. Sabihin niyo nga, high priest of the new covenant. Ano ba to? Ano ba yung high priest? Ano ba yung new covenant? So parang hindi natin siya usually naririnig ngayon, no? Parang high priest, makikita mo lang siya sa isang church. Yung new covenant, it's not even a tangible thing. So ano to? So let me introduce you to tabernacle. In Exodus 24-34, the Lord instructed Moses to build a tabernacle that would serve as a sanctuary for the Israelites. Alam niyo po, I'm very fascinated sa topic na to. Para siyang pusa. Kapag sinabi mo sa ako, ang ganda ng pusa, ay, mas marami akong sasabihin sa'yo. Kasi sobrang interesado ako doon. So sa akin, pag inopen mo sa akin yung topic ng tabernacle, I'd be glad na matuto sa'yo. And I'd be glad to share na yung mga napag-aralan ko tungkol dito. So, papunta pa lang tayo sa exciting part. So, kumapit kayo sa inyong mga upuan at mag-field trip tayo. So, sabi ni Lord kay Moses, mag-build ka ng isang tabernacle kasi gusto kong gumawa ng place kung saan mararamdaman ako ng mga tao. Parang meeting place, di ba? Parang nag-set kayo ng kaibigan nyo, dito tayo magkikita tuwing gantong oras, ha? O i-text mo ako pag gusto mo kong kausapin, tapos dito tayo magkikita. Yon ang purpose ng tabernacle. In Exodus 25 verse 8, it says there, "Then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them." How sweet it is for God to give a physical place kung saan mararanasan natin siya. So,
ito yung covenant ni Lord para doon sa mga Israelites na gusto siyang maranasan. Ano ibig sabihin ng isang covenant? Meron na ba ditong kinasal na? Covenant is a deep agreement, a solemn agreement between two people. Sa mga mabuboard exam na papasa, mag-oath taking kayo. So kayo ay magsasabi ng isang oath in respect of your profession. Ganun kahalaga ang isang covenant dahil ito ay sagrado. Minsan nga magugulat ka na kung paano ino-honor ng isang tao yung covenant niya sa tao na to. I've seen it with my own eyes. Nakita ko kung gaano kamahal ng papa ko yung mama ko to the point na, hindi ba dapat nagagalit ka? Pero alam nyo, one time talaga sinabi sa akin ng papa ko, anak, siya yung sinumpaan ko sa altar. Kaya hindi ko pwedeng hiwalayan ng mama. Yung galit na galit ka na, di ba dapat hinihiwalayan mo na, mga ganun, no? Pero sinabi sa akin ng papa ko, hindi pwede. So, a covenant is a sacred thing between two people. And you'll be amazed how God honors His covenant between the people and Him. Sabihin nga ulit natin, covenant. Ang tabernacle, it is God's symbol of, it's a symbol of God's covenant sa kanyang mga tao. So, sige. The tabernacle is God's covenant symbol that He will always be with them. Yan ang sinabi niya sa Exodus 25 verse 8. Sinabi niya hindi dahil para lang ipakita sa mga tao na Diyos ako, meron akong place. No, it is His desire to dwell within the people who loves Him. So sige nga po, ipakita natin yung next picture. Ayan, yan ang itsura ng isang tabernacle. So kung makikita natin noon, ay makikita natin parang merong entrance, tapos merong fire, merong basin, at makikita natin meron pang parang maliit na house doon sa may bandang likod. So noon, kung babasahin niyo yung buong Exodus, the Lord gave a very detailed way kung paano ka pwedeng pumunta dyan sa tabernacle. There are actually different offerings. There are burnt offerings. Kung gusto mong magpasalamat sa Lord, pwede kang magbigay ng something as an offering, a thanksgiving offering. Kung nakagawa ka ng kasalanan at gusto mong humingi ng sorry, pwede kang pumunta ng tabernacle so that you could experience the forgiveness of God. Pero noon, hindi lahat makakapasok. Actually, hanggang gate ka lang. Tapos, ang mga nandyan sa loob, ang tawag sa kanila ay priests. Those who assist the people na gustong mag-offer, ang tawag sa kanila ay priests. So sige, i-check natin yung loob. Yan yung itsura ng loob. So makikita natin, pagpasok mo, may parang kurtina pa. Yan yung pinakaloob ng tabernacle. Ang tawag dyan ay Holy of Holies. Sabihin nga natin, Holy of Holies. Sinong nakakapasok dyan? Yung high priest lang. Dahil ang gagawin ng high priest, sa loob ng isang taon, he will offer a sacrifice para sa kasalanan ng lahat ng tao. So, pwede kang magbigay ng offering as an atonement for your sins. But here's the catch. Sige po. So pag binasa natin yung Leviticus, so ang detailed ng Panginoon, no? He won't leave us guessing. Pag binasa mo yung Leviticus, nandun yung instructions on what to offer. Halimbawa, nakagawa ka ng kasalanan, merong appropriate offering for that. Kung gusto mong magpasalamat, there is an appropriate offering for that. Kung ikaw ay nagigilty at gusto mong matanggal yung guilt na yon, there is an appropriate offering for that. But here's the catch. Basahin nga natin yung mga naka-color red. Without defect. So yung tabernacle na yan, sa labas niya, nandun yung 12 tribes. Para malapit lang sa kanila, paglabas nila, pwede silang mag-offer. Pero ito yung catch. Pwede kang mag-offer, but you could only offer a lamb, a ram, an ox without defect. Ibig sabihin, pwede ka lang magbigay, pero dapat walang defect. Walang sakit, walang sugat, in the perfect condition. So, paano kapag tinry mong
alagaan na to, no? Di gusto mo magpasalamat kay Lord o nakagawa ka ng sin. Tapos inalagaan mo tong tupa na to. Paano pag namatay? Mag-aalaga ka ulit ng bago. That's how detailed God is. Kung gusto mo mag-offer ka ng walang sakit. Mag-offer ka ng something na deserve niya. So, may isip na lang natin kung gaano kahirap. Tapos yung offering mo, once a year, you offer ng high priest. Ano ang tawag doon sa mga nag-a-assist, sa mga gustong mag-offer? They are priest. At yung pumupunta sa Holy of Holies, ng isang beses sa isang taon, ang tawag doon, high priest. Alam niyo yung Holy of Holies na yan, napakasagrado niyan. Kasi kapag pumasok ka, na merong kasalanan ang puso mo, diretso tutumba ka, mamamatay ka. That's how holy that place is. Pero yan ang covenant ng Panginoon. He wants to dwell within the people who love Him. Makikita natin, can we share the picture ulit ng tabernacle? So makikita natin, pagpasok mo, iaabot mo yung offering mo. Ito po yung Thanksgiving offering ko. Ang gagawin naman ng mga priest, nakikita nyo yan, yung parang may apoy na yan, live na live po, may kinakatay dun sa gilid. Siguro ako na lang yung nakakakita. Ang gagawin nila, kakatayin nila yon because blood is imperative for forgiveness. Nung kultura nila noon, in Hebrews 9:22, it says there, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of the blood, there is no forgiveness. So kung hindi naging successful yung pag-aalaga mo, maghihintay ka na naman ng panibagong alaga. That's how religious it was before. Ganun siya kahirap. 'Di ba? Sinabi ng ating worship leader kanina, hindi mo na kailangang mag-offer ng hayop o ng kung ano pa man kasi ganun sila before. So, ang hirap no kapag meron kang gustong sabihin sa Panginoon, but then hindi enough yung offering na meron ka that time. Pero alam nyo, nakakatuwa kasi the Lord initiated that covenant. Now, pagtapos ng ilang taon, in Hebrews 8:12, sabi doon, but God found fault with the people and said, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. So nakita ng Panginoon na medyo naging unfaithful yung mga tao. So binigyan ko na kayo ng place kung saan mamimit niyo ako. But then, He found out that people became unfaithful sa Kanya. Parang kung ikaw si Lord, no? Gusto mong makasama tong mga tao na to, nagbigay ka ng paraan kung paano. You gave them perfect instruction, but then they became unfaithful. Sino dito yung napagtaksilan na? Hindi po masarap ang feeling ng mapagtaksilan. At ganun yung naramdaman ng Panginoon. And He was hurt. So anong ginawa ng Panginoon? Anong sabi niya? I will make a new. Anong sabi niya sa Hebrews 8 verse 8? The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant. So gagawa siya ng bagong tipan para sa mga taong gustong maramdaman ng presensya niya. Ganito po karadikal ang Panginoon. That even though some people became unfaithful to Him, He will make a new covenant for those who wants to be with Him. Ngayon, anong i-offer doon sa bagong covenant? Kung dati, nag-o-offer ng rams, ng bulls, ng animals, ngayon, anong i-offer doon sa bagong covenant? Parang doon sa ginawa ni Lord, no? Sa ginawang act ni Lord, mapapatanong ka na lang. Sabi doon sa Hebrews 2 verse 6, but there is a place where someone has testified, what is mankind that you are mindful of them?
a son of man that you care for him. Ganun na lang tayo kamahal ng Panginoon na kahit siya na yung nasaktan, He made a way for a new covenant. So in this new covenant, Jesus served as the lamb and His blood was shed for the atonement. Nakikita niyo po yung krus na nasa likod ko? Yung krus kung saan pinako ang Panginoon ay punong-puno ng dugo. Anong sabi kanina? What is required para magkaroon ng forgiveness? Anong dapat magkaroon? There should be a shedding of blood ng isang walang blemish, dapat walang defect. At sino sa atin yung ganun? Sino sa atin yung makakapagsabi na malinis tayo? Wala ni isa sa atin dahil bawat isa sa atin ay nakagawa ng kasalanan. But then there's Jesus who's blameless. Then there's Jesus who's sinless and offered Himself para once and for all, hindi na kailangan ng mga taong mag-offer. Anong sabi doon in Hebrews 19:11-12? But when Christ came as high priest of the good things that are now already here, He went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands. That is to say, is not part of this creation. Kanina ang sabi doon, kanina di ba sa tabernacle ang nakakapasok lang sa Holy of Holies ay sino? High priest. But now, Jesus became the high priest. Dahil siya lang ang pwedeng makapasok doon sa Holy of Holies, sa bagong covenant na ginawa ng Panginoon. Tanging dugo niya lang ang pwedeng i-offer. And He made a way. In verse 12, it says, there He did not enter by means of blood of goats and calves, but He entered the most holy place once and for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. Kanina nalaman natin kung gaano kadaming litro ng dugo ang nawawala sa isang tao. Could you imagine the face of God na nilalatigo? Could you imagine the body of God na may tumutulong dugo? At hindi yun para sa sarili niya. Hindi niya yun ginawa para sa sarili niya. He accepted the will of God for you and for me. Para sa iyo at sa atin. So what came after this? So pag nakita na natin yung tabernacle, nakita natin yung loob nito, nakita natin kung ano yung ginagawa nila before. Para lang maramdaman nila yung presensya ng Panginoon. But now there's this new covenant. Para once and for all, matapos na. Hindi na kayo mahirapan. Jesus became the sacrifice for all. What came after this? Today, I will give you 3 things that happened after Jesus was sacrificed on the cross. First, there was redemption. Sabihin nga natin, redemption. Di ba mahilig tayo mag-redeem ng points, no? Kasi sa mga points ng sa loads, even sa GCash, I think merong GForest, no? So ang hilig natin sa mga freebies. But this redemption, ang ginawa ng Panginoon, this is not something that is free. 'Di ba sabi doon, para mapagbayaran mo yung kasalanan mo, you have to offer something. But in this new covenant, dahil gusto ng Panginoon na masave ang bawat isa. Dahil hindi natin kaya eh. Hindi natin kayang isave ang ating sarili. But because the Lord wants to save the humanity, He gave Jesus. Lahat tayo, we are all bound to hell. Alam niyo, meron ako na narinig na joke nung may, see you sa dagat sa dagat-dagatang apoy. So it was not a good joke, pero alam niyo, totoo yun. That without Jesus, we are all bound to hell. Yung init na nararamdaman natin ngayong summer, kulang yan sa mararamdaman kapag naranasan nating mapunta sa impyerno. But you know, God redeemed us. Dahil hindi natin kaya. Christ came to the rescue. We are all bound to hell. Pero ngayon, ano pang sisingilin ng kamatayan sa atin?
ngayong sinave na tayo ng dugo ng Panginoon? Ano pang sisingilin ng nanghahamak na kamatayan? But because Jesus defied the limited science, Jesus defied death, tayo ay niredeem ng Panginoon. At hindi lang doon. Alam niyo po, yung isang nakakamangha sa pagre-redeem ng Panginoon, hindi ka lang niya niredeem sa past mo, sa kung anong meron sa nangyari sa nakaraan mo, but He also redeemed the dangerous future you have dito sa lupa. Dahil nagsakripisyo ang Panginoon, we have this great future ahead of us. Amen? Can we say amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. So because of the new covenant, ano yung isang bagay na pwede nating makamtan? Redemption. Number 2, we can obtain protection. In Revelations 12:11, it says there, they triumphed over him by the blood of the Lamb. And by the word of their testimony, they did not love their lives so much as to shrink from death. Kapag nakita ng kaaway that you are covered by the blood, alam nyo, kaya ka lang niyan takutin, pero hindi ka niya kayang saktan. Hindi ba sabi ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Dahil alam niya ang proteksyon na meron sa kanya. Ang shadow ba kaya kang saktan? Actually, hindi mo nga mararamdaman sa balat mo yung shadow eh. Ganun lang ang epekto ng kaaway sa atin because we are covered by the blood of God. Imagine you are Satan. Hindi ikaw si Satan. Hindi ko sasabing tignan mo yung katabi mo. Imagine you are Satan, tapos sabi nung, ang huling alas mo ay kamatayan. Okay, sige, pag nagkasala yan, akin na yan, diretso kamatayan. Pero yung kalaban mo, tinalo ka. He defied death. Namatay siya at nabuhay muli after 3 days. That's how powerful the blood of God is. Amen? Kaya alam niyo po, napaka-importante that we apply the blood of Jesus sa ating pamilya. We apply the blood of Jesus sa ating sarili, sa mga mahal natin sa buhay. It's important that we apply the blood of Jesus because Satan is scared of the blood of Jesus. Amen? Siguro pwede tayong masaktan sa mga nangyari sa mundong ito. Pero kung totoong tinanggap mo ang Panginoon, hindi niya kayang patayin yung spiritual mong katawan. Kaya ka lang niyang saktan ng emosyonal, pero hindi niya kayang patayin yung spiritual self na meron ka because it is covered by the blood of God. So ano nga yung una na makakamtam natin after ng New Covenant? Redemption. Second, now, I am on my last point. At ito na siguro yung para sa akin yung bagay na kamangha-manghang na-receive ko when I learned about the New Covenant. Alam niyo po, isipin ko pa lang na nag-sacrifice ang Panginoon para sa akin. It's something that I would forever be grateful. In Hebrews 8 verse 12, sinabi niya doon sa bagong covenant niya. Sige nga po, basahin natin yung Hebrews 8. Verses 10 to 12, sabi doon, this is the covenant that I will establish with the people of Israel. After that time, declares the Lord, I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will they reach their neighbor and say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Sabi ni Lord, I will put their minds and write them. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. Verse 12, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Parang sinabi ng Panginoon, wala ka nang kawala sa pagmamahal ko. I will forgive you and I will put my laws inside your heart. Alam niyo po, naalala ko yung kanta na
napintig ng puso. Sabi dun sa kantang to, kami akayin at iyong dalhin hanggang marating na ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi, sa aking piling. Ano pong sabi doon? Manatili sa aking piling at iyong isa po ito sa mga bagay na hindi ko po minsan makontain ang emosyon ko. Sabi doon, manatili ka sa piling ko at mamahalin kita. Every time I would ask the Lord, ano bang meron, Lord? You are so powerful, nagtsatsaga ka sa isang makasalanan. In fact, Lord, you could build a new creation. Ganon siya ka-powerful. Pero ito yung covenant na tinayo ng Panginoon. Ito yung promise na gusto niyang iwanan sa atin. Pagkatapos ng pagtataksil ng tao sa Kanya, how radical the love of God is. Tingnan mo nga yung katabi mo. Di ba minsan may mga bagay sa ibang tao na hindi natin kayang matiis? Pero si Lord, He knows everything. Ang hirap po, no, kapag nagkaroon ka ng kasalanan sa isang tao. Hindi mo alam pag nagkita kayo kung saan ka susuot. Hindi mo alam kung saan ka titingin. Ay, parang biglang yung mga bagay na hindi mo naman na-appreciate dati, bigla mo nang nakakita. Kasi nga hindi mo siya matignan sa mata eh. Paano kung kay Lord ka may kasalanan? Paano kung kay Lord nagkaroon ako ng kasalanan? Paano ako magtatago sa Kanya? Bawat sulok ng puso ko, alam niya. He knows how much I doubted Him before. He knows how much I've hated Him before. Pero ito yung isa sa mga bagay na nakamtan natin. After the new covenant, after the Lord allowed His blood to be shed on the cross for us, it's forgiveness and reconciliation. Kaya po ang sarap mabuhay. That's why it is great to live knowing that you are forgiven. Alam niyo po, ang kabuuan ng pagkatao ko po ngayon ay dahil lang sa pagpapatawad ng Panginoon. I cannot consider anything as a title or kung ano man yung meron sa buhay ko. But it is only the fact that I am forgiven, that I am reconciled with Christ, that I am whole. Alam niyo po, I pray the same wholeness sa bawat isa ngayon. Because of the blood of Christ, this is the power of the blood of Christ. We are guilt-free. Meron po, no, kapag meron tayo nakakaaway, bigla na niyang ililista lahat ng mga nagawa mong kasalanan sa kanya. Ikaw nga, ganito yung ginawa mo sa akin. May date pa yan. Nung June 12, ito yung ginawa mo sa akin. Ganun po minsan yung mga tao, ganun sila ka-historical. But then the Lord said in Hebrews 8, "For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more." This is how liberating the love of God is. Ganito ka pwedeng palayain ng banal na dugo ni Kristo. Alam niyo, hindi lang po forgive. It is also in His covenant that He would dwell among us. Gusto niyo ba yun? Do you want that? The God of the heaven and the earth wants to dwell inside your heart.
Pero ang tanong, ano bang meron dyan sa puso na yan? Katulad nga po ng binanggit ko kanina sa isang covenant. Yung tao lang na nandun, yung makakaintindi kung bakit niya ino-honor yung covenant na yun. And the Lord only knows. Siya lang ang makakasagot kung bakit. Siya lang ang makakasagot sa tanong na, what is man that you are so mindful of him? At dahil nga wala nang pinatawad na tayo ng Panginoon at wala na tayong guilt, sometimes the enemy will try to remind us ng mga past natin. May mga pagkakataon kung saan makakaramdam ulit tayo ng guilt dahil sa mga kasalanang nagawa natin before. Pero gusto kong sabihin sa inyo na temptation lang yan ng kaaway para huminto kayo. If there are moments wherein nararamdaman mo ulit yung guilt, that's just the enemy whispering. Sabihin mo sa kanya, no, Satan. I am bought by the blood of Christ. Sabihin mo nga, no, Satan. Not ever again. Because you are bought by the blood of Christ and you are forgiven. Ang bawat isa sa atin ay napatawad na ng Panginoon. So let's just recap. Ano nga yung unang makakamtan natin because of the new covenant? Redemption. Second, protection. And last one, forgiveness and reconciliation. Now I understand. Bakit ganun yung sumulat ng Hebrews? Bakit ganun na lang siya katapang sabihin sa mga taong, piliin niyo ang Panginoon, Christianity is better. Matatakot ka pa bang mag-serve if the God you are serving is powerful as this? Matatakot ka pa bang mag-share ng salita ng Panginoon? If you know that you are protected by the blood of the Lord? Wala na po ang tabernacle. That's an old covenant. Pero pwedeng katulad nung recipient ng letter na to, pwedeng nasa ganong sitwasyon din tayo. Nag-iisip tayo kung magpapatuloy ba tayo sa ating faith. Nag-iisip tayo kung worth it bang sumunod sa Panginoon. And I want you to remember these three things. And how powerful God is. Ikaw ay tinubos na ng Panginoon. Ikaw ay pinoprotektahan ng Panginoon. At ikaw ay pinatawad na ng Panginoon. Kaya naman katulad ng mga taong ito, piliin mong magpatuloy sa takbuhing ito. Amen? Now, as I go into my conclusion, kanina po, ipinakita ko yung loob ng tabernacle. Sige po, pwede po ba nating i-flash? So, sa loob ng tabernacle na ito, merong naghahati sa holy place and sa Holy of Holies. Nakikita niyo po yung color red sa gitna na yan. That is the veil na naghahati sa isang room na ito. At yung diameter niya, yung measurement niyan, sobrang laki po niyan. The dimension of the veil is 30 feet long, 30 feet wide, and 30 feet high. At yung kapal niya, it is 4 inches. Isipin niyo po kung gaano kalaki yan. At sabi po noon, kailangan ng 300 priest para lang mabuhat yan. That's how heavy it is. Gaano ito kalaki. But when the last nail was put into the body of Jesus, that veil was torn into 2. Now, anong ibig sabihin nito? That veil symbolizes the division. Kung noon, hindi ka pwedeng makapunta sa Holy of Holies. Isang tao lang. Ngayon pwede na. Because of the sacrifice of Jesus. You could go into the presence of the Lord and ask for forgiveness. You could go into the presence of the Lord and say thank you. If I would ask you, what are the possible veils na nandyan sa puso mo ngayon? May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo ang layo ng Panginoon? May mga
pagkakataon ba, even sa inyong pamilya, may mga pagkakataon ba na feeling nyo, hindi nyo maramdaman ang presensya ng Panginoon? What are the veils that are inside your heart? It is possible na the power of the blood of Jesus ay hindi pa fully nare-realize sa buhay ng bawat isa. And I want you to know that the blood of Jesus is available. Yung power niya, it comes from ages to ages. Hindi ibig sabihin na tumagas lang yung dugo ni Jesus nung time na yon, hanggang doon na lang limitado ang power ng Panginoon. No. The power of the Lord could be experienced right now habang nakaupo ka dyan sa kinauupuan mo. And as I go into my conclusion, kung paanong nahati ang veil na ito, wala nang nagse-separate sa mga tao kay Jesus. Jesus took the fall, the veil was torn. Kaya nga sinabi niya doon, it is finished. Hindi mo na kailangang mag-sacrifice. It is finished. Ang Panginoon na ang nagsakripisyo para sa atin. Now, are you willing to accept the power of the Lord in your life? I pray for redemption to happen in this place right now. I pray for us to fully realize how much He has forgiven us. Gusto kong ma-realize ng bawat isa ngayon kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. That even though we were unfaithful sa Kanya, He made a new covenant just for us to experience Him. What is the greatest prayer of your heart right now? Ano yung bagay na pwedeng nakakapaghinder sa'yo para maramdaman mong Panginoon? Or maybe, this is the first time that Jesus was introduced to you. Maybe this is the first time that you have heard the love of God. I want you to know that the veil has been torn. Wala nang pwedeng humarang sa atin for us to experience the love of the Lord. Not your sins, not your past, not your mistakes, not even your future could hinder you from experiencing the love of the Lord. Pwede po bang tignan natin ulit ang krus na ito? Because of the blood that was shed on this cross, it is finished. The yearly sacrifices of the people, hindi na kailangan. Because Jesus paid it all with His blood. That's how powerful the blood of God is. Mas makapangyarihan ang banal na dugo ni Jesus kaysa sa mga kasalanan mo. Mas makapangyarihan ang banal na dugo ni Jesus kaysa sa kahit ano pa sa mundong ito. You know what? When God forgives, He heals. When God forgives, He heals. What is the part of you that you want to be healed right now? Kung iniisip mo na malayo ang Panginoon, this is the good news. The veil has been torn. Wala nang pwede mag-separate sa'yo at sa Panginoon. You can freely come to the Lord. What is the deepest cry of your heart? Do you want your broken identity to be restored? Do you want freedom in something right now? Meron bang kasalanan na tinry mong i-hold back o itago at hindi mo kayang itago? You know what? In front of the Lord, hindi mo kailangan magtago. Because the veil has been torn. You can freely come to Him for forgiveness, or even saying, thank you, Lord.
Wala nang pwedeng pumigil sa'yo. Hindi mo na kailangan mag-offer ng kahit ano. Ito yung sinasabi sa kanta. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. Ano pang pwedeng humadlang para maramdaman mo ang presensya ng Panginoon? Wala na. Nothing in all creation could hinder you, could stop you from experiencing the love of God. Kahit ang present na situation mo ngayon, it could not hinder you because the Lord made the way. Can we stand up right now? Hallelujah. 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 As we worship the Lord, I want you to reflect. Is there something in yourself na gusto mong bitawan? Or even, siguro sa inyong pamilya, siguro sa inyong mag-asawa, meron bang naghihinder para maranasan mo ang Panginoon? Meron bang naghihinder para maranasan mo ang fullness ng Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. I want you to just focus on the Lord. The Lord is here kanina pa. And He wants to dwell within us. Hallelujah. Let's sing this song. Hallelujah. Allow the Lord to search you right now. You know my ways. Even when I fail you, I know you love me. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Your holy presence surrounding me In every season, in every season. I know you love me, and I know you love me. can you raise our hands as we sing? At the cross of Calvary, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory is the highest place. What can separate me? Once again, let's sing. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? Our hearts are bowed before you. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? Hallelujah. Hallelujah. Yaraya laraya shanda laraya yaraya shanda laraya shanda laraya shanda. I want you to know that the Lord loves you so much.
Walang pwedeng makapagpahinto sa Panginoon sa pagmamahal niya sa'yo. Not even your sins or your past, not even your future. Claim the power of the blood of the Lord right now. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Tanggalin niyo po ang kahit anong naghihinder sa puso ng mga taong naririto, Panginoon. If they have doubted you before, Lord, allow them to understand na hindi iyon ang bagay na makakapagpahinto sa'yo in reaching them. I pray, Father God, for redemption to happen in this place. I pray for redemption to happen in this place. Lord, redeem stories of people right now. Redeem the stories of people. Kung meron man sila, Panginoon, na hindi magandang kinalakihan, Panginoon, if they have an abusive past, Lord God, Lord, redeem them from those past, Lord. Lord, redeem them from that past, Lord. Cover them with your blood. Cover them with your love, Panginoon. Lord, you tore the veil. Winasak mo, Panginoon, ang bagay na nagsaseparate sa amin sa'yo, Panginoon. I pray right now that you do it again, Lord. Kung meron mang mga veil sa loob ng puso ng mga taong nandito, Panginoon, I pray na wasakin mo ito, Panginoon. I pray for your blood to overflow in this place. Hallelujah! Wasakin mo, Panginoon, kung ano man ang pinagdadaanan ng mga taong nandito, Panginoon. Wasakin mo ang takot, Panginoon. Wasakin mo ang doubt. I even pray, wasakin mo ang depression sa lugar na ito. Wasakin mo ang anxiety, Panginoon. If they're praying for healing, wasakin mo, Panginoon, ano man ang karamdaman na meron sila. Hallelujah! Come on, church! Raise your hands as we sing! Hallelujah! Sing! You turned away, you made a way when you said that it is done. You turned away. Oh, hallelujah! When you said, oh, you turned away. It's done. Oh, turned away. Hallelujah! You made a way. I pray for freedom. I pray for freedom in this place. I pray for redemption and salvation to happen in this place. Oh, let's just overflow in worship. Just the people singing, you turned away, you made a way when you said that it is done. Raise your hand and sing, you turned away, you made a way. Yes, the Lord has turned away. That it is done. At the cross of Calvary, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. Nararapat lamang na parangalan natin ang Panginoon. Your glory fills the highest place. What can separate me now? With all of our being, let's sing. At the cross of Calvary, where your blood was shed for me, there's no greater love than
Hallelujah. Hallelujah. Nag-uumapaw, Panginoon, ang pasasalamat sa aming mga puso. Ang pagtagas ng iyong dugo ay kalayaan namin, Panginoon. Salamat po sa pagtubos sa maruruming buhay na ito. Salamat po, Panginoon, because in you we are whole. Salamat po, Panginoon, because in you we are protected. Thank you, God, because in you we are forgiven. I pray, Father God, patuloy mo pong iparanas ang kapangyarihan ng iyong dugo sa bawat isang nandito, Panginoon. Lord, allow them hanggang sa pag-uwi nila, Panginoon. Hanggang sa mga susunod na araw. Lord, until the end of their lives, allow them to experience the power of your blood. Allow them to experience your covenant. Hallelujah. The Lord is redeeming you right now. The Lord is replacing your future with something good. The Lord is replacing your future with something good. Hallelujah. 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 Panginoon, maraming salamat po sa mensahe na ipinarating mo sa amin, Panginoon. I pray na araw-araw po namin dalhin ito, Panginoon. May we live every day in honor of your love. May we live every day, Panginoon, in honor of your sacrifice. Hallelujah! Hallelujah! Lord, we love you and we honor you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.